Ang pagiging pamilyar sa lahat ng mga architectural symbols ay prerequisite sa pag-aaral ng architecture at drafting technology program. Considering na ang kanilang feature works ay may kaugnayan sa mga gawaing pang-architecture, magiging mahirap para sa kanila na i-interpret ang pag-drawing kung hindi sila pamilyar sa lahat ng mga architectural symbols. Ang mga architectural symbols ay mga graphical representation na ginagamit sa architectural drawings para i-represent ang mga specific elements ng building o structure. Halimbawa ng mga architectural symbol na kadalasang nakikita sa isang architectural plan gaya ng floor plan ay ang mga pintuan. Kadalasang ang mga pintuan ay yari sa kahoy. Meron din yari sa plastic at yari sa bakal. Pero lahat ng mga ito ay may pare-parehong function. At ito ay una, magsilbing pangdekorasyon ng bahay at pangalawa ay magbigay security mula sa mga magnanakaw at iba pang elemento na hindi pinahihintulutang makapasok sa loob ng bahay. Ang standard na sukat ng mga pintuan ay maaaring mag-iba depende sa lokasyon, kultura, at disenyo ng gusali. Ngunit sa pangkalahatan ang mga sumusunod ay mga karaniwang sukat ng pintuan. Unahin natin ang lapad o width. Ang single door ay may lapad mula 0.8 meter hanggang 1 meter. Ang double door naman ay may lapad mula 1.2 meters hanggang 1.8 meter. Alamin naman natin ang taas o height. Standard na taas ng pintuan ay mula 2 meters hanggang 2.1 meters. Pagdating sa kapal, mayroon itong standard na kapal mula 0.035 meter hanggang 0.045 meter. Ating suriing maigi ang drawing na ito. Unahin natin itong plan symbol sa taas. Makikita natin na kasama sa door symbol ang door jamb o hamba. Ang hamba ay tumutukoy sa mga vertical na bahagi ng frame ng pinto. Ito ay bahagi ng pinto na nagbibigay suporta sa pintuan. Hindi ito kasama sa sinusukat kung iguguhit natin ang detailed drawing ng pintuan. Tingnan naman natin ang line na ito. Ini-indicate ng line na ito ang pagtaas at pagbaba ng sahig. Kung mayroong line dito, ito ay nakangahulugang ang portion na ito ng sahig ay mas mataas kaysa dito sa portion na ito. At kung ito naman ay walang guhit, ibig sabihin nito na ang sahig ay pantay. Ang mga ganitong simbol ng pintuan ay karaniwang makikita sa mga bedrooms. Ang line na ito ay tinatawag na center line. Ini-indicate naman ng line na ito ang gitnang bahagi ng wall. Binubuo ito ng series of long dash line at short dash line. Iginuguhit ang line na ito ng manipis. Ito din ang ginagamit na base point kapag ida-dimension ang mga partition of walls. Ang width ng door opening ay dapat pareho sa width ng pintuan. Ang paggamit naman ng hidden lines ay para i-indicate ang swinging direction ng pintuan. Para ma-drawing ito ng maayos, ang paggamit ng compass at circular templates ay makakatulong. Tignan naman natin ang elevation ng door symbol na ito. Ang mga ito ay tinatawag na door panel. Ang sukat ng mga door panel na ito ay depende sa design ng pintuan. Ipinapakita din sa symbol na ito ang doorknob. Ang doorknob ay bahagi ng pinto na ginagamit upang buksan at isara ang pinto. Karaniwang ginagamit ang ganitong symbol kapag mag-drawing ng elevation. Ito ang ilan sa mga halimbawa ng door symbols. Ganito ang door symbol kung ito naka-drawing in plan view. At ganito naman kung ito ay naka-drawing in elevation. Ang mga bintana ay architectural symbols din na makikita natin sa isang floor plan. Karaniwan itong makikita along the exterior walls ng bahay. Kagaya ng mga door symbols, may iba't ibang paraan sa pag-drawing ng mga symbols na ito. Ang pag-drawing ay nakadepende sa presentation ng gumuguhit. Ito naman ang pinakasimpleng presentation ng window symbols in plan and elevation. Ang dalawang lines na ito indicates window sill o pasamano. Maaari din lagyan ng hamba ang simbol na ito kung ang design ng bintana ay sadyang may hamba. Ganito naman ang simbol kung ang design ng bintana ay sliding window. Ang isang ito ay halimbawa ng double sliding window. Ang simbol na ito ay nangangahulugan na ang panel ng bintana ay may buubog. May standard na sukat ang mga bintana. Unahin natin ang haba. Minimum na sukat ng bintana ay mula 0.6 meter at maximum na sukat hanggang 2.1 meters. Pagdating sa taas,
Minimum na taas ay 0.9 meter hanggang 2.4 meters maximum. Ang mga sukat na ito ay maaaring magbago depende sa design. Mas mabuting kumonsulta sa isang architect o engineer para sa definite na sukat at design ng bintana. Atin namang alamin ang hagdan bilang isa sa mga architectural symbol. Isang mahalagang elemento ng construction, ang hagdan ay isang bahagi na nag-uugnay sa iba't ibang palapag ng building at structure. Mga bahagi ng hagdan ang tread, riser, stringer, handrails, newel post, at baluster. Minimum na lapad ng tread ay mula 280 mm at maximum na 350 mm. Ang haba ng tread ay depende pa rin sa laki ng structure at dami ng nag-o-occupy dito. Minimum na haba nito ay mula 900 mm hanggang 1,200 mm. Ang karaniwang taas naman ng riser ay nasa pagitan mula 150 mm hanggang 170 mm. Ang standard na taas ng hagdan ay depende sa iba't ibang faktor tulad ng uri ng gusali, lokasyon at mga regulations ng building code. Para sa residential na building, ang standard na taas ng hagdan ay karaniwang nasa pagitan ng 2.5 hanggang 3.5 meters. Para sa mga building na pang-komersyal, ang standard na taas ay karaniwang nasa pagitan ng 3.5 hanggang 4.5 meters. At para naman sa mga building na pang-industrial, ang standard na taas ay karaniwang nasa pagitan ng 4.5 hanggang 6 meters. Ang mga ito naman ay ilan lamang sa mga material symbols na karaniwang ginagamit sa mga architectural working drawings. Ang mga ito ay graphical na representasyon na ginagamit upang ipakita ang iba't ibang uri ng materyales na gagamitin sa ginagawang project. Ang una ay material symbol upang i-represent na ang wall ay gawa sa CHB o concrete hollow block. Karaniwang ginagamit ang symbol na ito kapag idrinodrawing ang wall na bahagi ng floor plan. Ang pangalawa ay material symbol na ginagamit para ipakita ang lupang bahagi ng bahay o project. At ang panghuli naman ay symbol ng concrete. Karaniwang ginagamit ang ganitong symbol kung idrodrawing ang mga poste at mga biga kung saan ang mga ito ay halos binubuo ng mga konkreto. Narito ang ilan pang halimbawa ng mga material symbols na maaari nating gamitin sa pagdrodrawing. Kasama rin sa mga architectural symbols ang mga furnitures and fixtures. Ang pagdrodrawing ng mga simbolong ito ay nagbibigay daan upang makipag-communicate sa kliyente at mga kasamahan sa konstruksyon. Nagbibigay daan din ito upang mas maplano ang design ng ginagawang bahay. Gumagamit ng mga simbolo upang i-represents ang mga ito tulad ng mga upuan, lamesa, at mga kabinet para sa mga furnitures. Water closet, kitchen sink at lavatories naman para sa mga fixtures. Ang mga sumusunod ay iba pang mga drawing symbols na ginagamit sa architectural drawings. Plant symbols, north direction symbols, partitions of wall, property lines, roofing lines, columns, call-outs, at mga dimensions.